Yo, what's up? So, pauwi na. Ako'y pauwi na. So, dito talaga ako nag-set up. Kasi baka malaman nyo kung saan ako nag-work eh. Joke lang. But, ayan. Good morning, guys. So, fresh from work. Isa na namang nakaka-stress na araw. Awit na yan. Ganun talaga. Laging stress sa work. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa, no? Work yan eh, kailangan natin gawin. Ay. So ayan guys, samahan nyo ako sa biyahe. Pauwi lang naman. So wala naman tayong ibang dadaanan pa kundi Calax, Aguinaldo Highway. Yun lang naman. Pero yan, kwentuhan tayo saglit, di ba? Beep beep. Nice. Ginawang bangkingan yung ano no? Ginawang bangkingan yung ramp sa ano, sa Calax. Wala mo talaga eh, no? So yun, ano ba pagkikwentuhan natin? Pagkwentuhan natin yung stress sa work. Buti na lang talaga, no? Yung nakakapiga ako pagka galing work. Ano yung pagka-stress ka? Diba? Throttle therapy. Nakapag-throttle therapy tayo after work. Kahit saglit lang, di ba? Saglit lang pa uwi. Pahangin. At least merong piga. Pero dapat ano lang, chill ride pa rin. Chill ride. I-refer nyo nga ako sa mga work nyo. Sa work na ano, na hindi nakaka-stress. Ano bang work na hindi nakaka-stress? Karelin ko na lang kaya itong motovlog, no? Ay, nako. Mag-motovlog na lang ako. Support ko na lang ako all the way. Para di na ako mag-work. Ganun talaga, lahat daw ng work nakaka-stress. Wala namang work na madali. No? Lalo na ngayon. Talagang dapat mong paghirapan. Pero kung meron kayong alam na work na madali, hindi nakaka-stress, refer nyo naman ako. Ganda ng sakyan, no? So, hulaan nyo nga kung sino, hulaan nyo nga kung saan ako nag-work. Tapos, anong field ng work ko. Bigyan ko kayo ng mga clue. Di ba, dali kasi magbibigay ako ng mga clue eh. Tsaka wala na naman kayo pakialam eh. Basta na mag-work ako. Tsaka sobrang stressful ng work. Ano kami? Nagbebenta. Yan. May clue eh, no? Pero, ayun.
Dati, dyan ako sa I-Core. I-Core Dasma. Yan, isa rin clue yun, no? Tapos, sa Nuvali pa ako, no? Dali nang hulaan yun. Pero anyways, so, ginagawa ko to matagal na. Matagal na akong, bayaning puyat. Shoutout sa mga bayaning puyat dyan. Yung walang ginawa kundi mag-thank you for calling every day. Every day. So, laking adjustments din sa akin actually kasi nung dati pa nasa previous company pa ako, naging ako doon, coach na ako bago ako mag-resign. So ngayon, back to phone time, nakaka-stress. Pero alam mo yun, di ba, no? Alam mo kung ano yung pakiramdam. Di ba? Kasi nagdaan ka dun eh. So, before din naman ako ma-promote na coach dati or supervisor sa previous company ko, nagdaan din ako bilang agent. Nakaka-burn out, no? Lalo na pag ang mga irate yung mga customers. Pero hindi maiiwasan yung ganun, di ba? So, part ng trabaho. Ang tanong niya lang dyan kung paano ka magko-cope up sa stress mo eh. So, dinadala mo ba sa bahay? Di ba? Ako minsan nadadala ko sa bahay eh. Minsan naiisip ko pa din yung work. Hindi ko maiwasan minsan. Talagang work pa din yung nasa isip kahit na nasa bahay. Pero masama yun ha. Kahit nasa bahay ka, work pa din ang iisip mo. Kaya bilib ako doon sa mga tao na mabilis mag-move on. Uy, sana all. Mabilis mag-move on. Mag-move on sa sa work, sa stress. Yung iba kasi hindi nila nadadala sa bahay, sa personal, di ba? Pero ako kasi mayroon talagang times na yung stress, naiisip ko pa din sa work. Sad boy you are. Pero ganun, it is what it is, di ba? No? So, sabi nga nila, kapag nag-work ka sa call center industry talaga, or sa BPO industry, nandyan na yung stress eh. So, bonus na lang sa mga accounts na madali. Meron bang account na madali? Pero parang wala pa akong naririnig na gano'n. Pero kung meron man, congratulations sa inyo. Yung sa akin kasi mahirap eh. Tapos ang laki pa ng adjustments ko since from supervisor level, balik ulit ng agent. Talagang nakakapagod mag-calls. Dati kasi, meron akong phone time as a supervisor pero lang siya, 4 hours per month lang ang phone time ko. Tapos as in, literal na refresher lang paano mag-assist kay customer. Pero hindi kami nagkaka-survey, wala kaming metrics, di ba? So ang susundin pa rin doon is yung handle mo na team. Yun pa rin yung metrics na susundin mo. Kaya nung napunta ako dito sa itong bago kong company, talagang ang laki ng adjustments na ginawa ko. Sobrang adjustments. Nabasa. Good job. So yung pagka-endorse pa lang namin sa production floor, sa prod, parang ilang oras lang kami nagka-calls nun. Parang 30 minutes huddle. Minsan, 1 hour pa nga before mag-auto in. Tapos, 3 hours lang yung calls mo nun. After lunch, may 1 hour meeting uli kayo. So, another 3 hours. So, parang lalabas. 6 hours ka lang magko-call in a day. Pero ako, ganun yung tono no? Pero ako, 2 hours pa lang yung shift. Diyos ko! Para akong hihimatayin. Talaga nga naman.
Pero ang hirap din kasi mag-handle ng pag supervisor ka. Ang hirap din mag-handle ng mga tao, no? So, iba't ibang ugali kasi yan. Pero, dapat, magaling ka makisama. So, meron naman tayo nun actually. So, shoutout nga pala sa mga naging agents ko dyan sa iCore. Galingan nyo kung nasan man kayo. Yung coach nyo dati, tamang vlog na lang. Vloggers yun. Pero I had fun staying dun sa last company ko. So, umalis naman ako dun ng maayos. As in, walang bad blood kahit kanino, even my manager, no? So, kausap naman kami. Shoutout sa'yo, OM. Miss nyo na ba ako dyan? Ang nakaka-excite dun sa previous company ko is mga chismis. Pero syempre, wag natin i-disclose dito yung mga chismis. Pero, yung mga chismis na mabubuhayan ka ng dugo. Mga ganun. Yun na lang yung kayo na bahala mag-isip. Pero, I hope, 4 years from now, sana wala na ako sa ganitong industry. Siguro, na lang, magbi-business na lang ako. Or, ano ba? Gawa ka ng illegal. Joke lang. Joke lang. Masama yun. Na lang, business. Bigyan nga ako ng business idea. Ano ba mga business ang pwede ngayon? Bukod sa mga scam, ha? Huwag yung scammer. Siguro dati pangarap ko excuse me. Dati pangarap ko vape shop. So, yung talagang boom na boom yung vape industry dati, no? Hindi yung mga vape na yun na yung mga dispo. Dispo na ako, naka-dispo na ako ngayon. Pero yung mga vape na talagang binibuildan mo ng coil, no? Ikaw mismo yung gagawa, tapos lalagyan mo ng bulak, ganong era ng vape. Doon ako na-addict, kami ng mga tropa ko, mga kabatchmate ko ng high school, yung mga kababata ko. Talagang usong-uso pa dati yung yung thumb vape. Yung mga usong-uso dati eh. Pero ngayon, pag mag-start ka kasi ng business, lalo na pag meron kang mga ibibenta ng mga products, mga goods, no? Ang hirap din humanap ng supplier. Saan ba nakakuha ng supplier? Siyempre, depende sa product, no? Tulungan nyo nga ako. Ang hirap din naman mag-business na service ang ino-offer mo. Diba? Ano isa-service ko sa inyo? Literal service, gano'n? Maghahabal-habal na lang siguro. Maghahatid-hatid na lang ako. So, looking for pasahero. Mga ganyan, no? Magkano din yun? No? Siguro nga, baka 10 customer ako 10 pasahero ako per day. Tapos, ang sale mo, minimum 100 per biyahe. 1,000 na rin yun. Oo. Tapos araw-araw mo gagawin. Parang eggs pa tayo dun, kuya. Another business na naisip ko, nakikita ko sa newsfeed sa Facebook. Yung yung poultry ba tawag dun? Yung mga manok. Yung mga nangingitlog na manok. Bibili ka ng ng mga chickens. Tapos meron silang lagayan.
Yung hintayin mo sila mga itlog. Tapos yung itlog, yun yung ibibenta mo. Meron ako mga nakikita mga package na ganun eh. Sa newsfeed ko. Parang nasa 100k ata, parang ganun. Meron ka ng ilang manok doon. Tapos pwede mo na silang paitlogin. Kung gusto mo mas mabilis, samahan mo sila mga itlog. Putik. yung mga manok, yung carriage mo mga itlog. Pagka nang itlog sila, dapat mayabang ka. Mas malaki dapat yung itlog mo. Ay, nako. Puro nonsense na yung mga sasabi ko ah. Ganyan talaga pag stress sa work, no? Kung ano yung masasabi mo. Ang daming mga naka-Honda Click, oh. Ano yung club ba yan? Sama ako sa inyo. Saan ba tayo? Saan ba biyahe natin? Kay Biyang tayo. Ang dami nila, oh. Talagang isang linya sila, oh. Nakakamiss mag-group ride, no? Lalo na pag marami kayo, no? Yung gusto dyan yung yabangan, eh. Joke lang. Kapag mga ganyung group ride, masaya, no? Kasi syempre, madami kang makikilala, madami kang mga pagtatanungan, diba? So okay din yung may kakilala ka na na gamit si motor. Ito, wala akong kakilala. Awit na yan, solo ride. Yung first big bike mo, no? Upgrade mo lang tapos wala kang mapagtanungan. Tamang research ka lang. Kung paano magkalas ng mga kung ano-ano. Ano nga, do it yourself. Diba? Yung mga DIY. Pwede mo namang masira yun nung ikaw na mag-isa eh, di ba? Pagka di nasira, gawin mo ulit. Putik na yan. Ganun lang, di ba? Gawin mo lang ng gawin. Pero mahirap, no? Kapag wala kang mapagtanungan. Baka naman yung mga makakita na itong video na to, sali nyo ako sa mga group. Gagawa pa ba ako ng resume dyan? Tapos refer nyo na rin ako since stress ako sa work. Refer nyo na rin ako sa mga trabaho nyo. Yung mga trabaho nyo. Refer nyo ako na motovloggers. Pero mang ganun. Ayos din yung charger na itong charger na itong motor 15% ako from Nubali. Tapos ngayon nandito na tayo sa Dasma. Nasa na ako, 35%. Okay din, no? Kapag talagang lobat ka na. Kasi nakakatakot eh. Nakakatakot yung mount, oh. Wala mo, wala laglag eh. Pero trusted naman yan, syempre. Nakakabit lang siya dun sa steering damper ko. Alog-alog siya, pero wala eh, ganun talaga. Wala eh, ganun. Ano yung favorite line? Wala eh, ganun talaga. Walang masabi yun. Ang usok? Kaya, ang usok yun kaya. Pwede ba ako mauna kaya? Thank you.
Dogi-dogi, oh. Hirap yan kapag biglang tumawid yan, nasa highway. Sa mga mabilis ka pa, no? Aawit na yan. Luwag mo, langkaan, ah. Ano yun? May palaspas? Ayun, palaspas ba ngayon? Sunday nga pala, no? So, simba-simba day. Makapagsimba tayo. Makapagpahinga muna saglit, tapos simba naman. Eh guys, magsimba din kayo. Inutusan, no? Pagdasal natin yung yung world peace. Para sa pakadakanan. Ano daw? Kapakanan ng nilalahat. Ay, nako. Ano ba yan? Stress yan. Kung ano-ano pumapasok sa isip, no? Pero yan. Kita nyo naman, chill lang tayo pa uwi. Nakaka-enjoy kahit ganito lang mag-dive, yung takbuhan mo, no? Tapos, umaga, hindi ganun kainit. Enjoy pa rin. Yung basta makapiga, kahit anong klaseng piga. Kahit sobrang piga pa yan. Diba? Pantanggal ng stress. So, okay din pala, no? So, kung everyday kang stress sa work, tapos everyday ka rin nakamotor, so at least may pambawi ka agad, no? Pauwi ka pa lang, tanggal na yung stress mo. Sarap pag motor, no? Nakaka-ano ng stress? Nakakabawas ng stress? Lalo na lalo na pagka may trip, mga muntik ka nang sumemplang, parang yung kagabi. Putik na yan kapag in-upload ko yan, yari yun naman ako sa tatay ko. Ano naman sasabihin ng tatay ko. Ayan, anak, hindi ka kasi nag-iingat. Hindi ka kasi alerto. Hashtag alerto. Love you pa. Wow, tingnan mo nga ito. Panoorin mo tong full video na ito pa. From Nuvali hanggang dito, kasi talagang yung takbo ko, never akong lumagpas ng 100. Ganun ako kaingat mag-drive pa. Ayaw mo kasing maniwala sa akin, eh. Diba? Yung mga ganun pa, saglit lang yun. Talagang kapag open lang, kita mo naman open yung di ba? Ano lang ba? Parang tanggal stress. Ay nako, yari na naman kay AirPods. Sabihin na naman nun, mayabang ka kasi. Pares lang naman kami mayabang. Mayabang yung tatay ko, eh. Oh, LTU. Diyan ako graduate, guys. So, that's my alma mater. May nalalaman kayo sa akin, ha? So, maganda dyan, guys. Mag-enroll kayo. Enroll nyo yung mga anak nyo. Madami dyang bibe. Bibe na yung literal na bibe, ha? Hindi yung bibe na EA. Iba yun. Yung bibe na, ano ang tawag doon? Gansa ata yun, yung mga malalaki. Mga wild gansa yung mga nandyan, eh. Mga nangahabol. Ang tatapang. Pag pinatulan mo naman, Diyos ko, may joke lang. Pinatulan yung gansa, eh, no? Uy, yarn. Pero, yan, doon ako graduate. So, shoutout sa mga naging ka-classmate ko dyan, no?
So, super irig kasi ako nun dati. As in, meron akong isang sem na siguro mga 8 yung subject ko. 7 or 8 subjects sa isang sem. And per subject, iba-iba yung mga classmate ko. Iba-ibang course. Ganun kalala yung pagka-irregular ko nun. Talagang ang dami ka talagang makikilala. Yung iba nga, hindi ko na alam yung pangalan eh. Minsan may tumatawag na lang sa'yo, mga ganyan, no? Then, shoutout din pala sa mga shoutout din sa mga naging kakampi ko dyan sa basketball, no? Si Jasper Bading. Oo, sinama kita dito sa vlog ko, boy. Baka naman, pa-jersey ka naman. Si Gian, yan, si Paulo, si Natasha, mga VOG, si Richard, si Haya, kilala ko pa kayo guys, syempre. Love ko kayong lahat eh. Kaya lang naman yung nakakalimit eh. Lang. Pero yan, sobrang saya dyan sa LTU. Lalo na kapag intrams na. Siyempre, basketball tayo dyan. No? Party yun. Tapos yung mga lakad mo talagang kailangan maangas ka, boy, kapag naglalakad ka sa hallway. Talagang iba dapat yung lakad mo nun. Kasi siyempre, player ka ng college eh, di ba? Kala mo talaga, ubre, no? Pero sarap lang balikan, no? Nakapag-champion din naman kami. And then, yung champion namin noon, sakto 4th year college na ako noon. Diba? At least bago ako graduate, nakatikim ng championship. Ang kalaban namin noon is ng college yun. CITHM. Yan. Yung mga cruise line, tourism. Yan, yung mga college of CITHM. So, nilaglag namin yung mga co-exa dyan, boys. Yung mga engineer. Sabi nila, malalakas daw sila maglaro. Yan. Wala. Lag. Ang yabang eh, no? Kakaroon agad ako ng haters dito sa vlog ko na to. Diyos ko. Pero yan, so ngayon nakapaglaro-laro pa rin naman akong basketball. Isa yun sa pang cope up ng stress ko, no? Minsan kapag may free time talaga, tapos merong setup ng schedule na basketball, minsan try ko talagang pumunta. Mga nakakalaro ko yun yung mga taga dati kong company, yung mga taga iCore, mga Titos of Dasma. So yun ang pangalan namin, Titos of Dasma. So tamang lang ngayon, papawis. Hindi na yung tulad dati na talagang bakbakan yung laro, no? Hanggang ngayon, papawis na lang. Siyempre, tumatanda na. Pero cute pa din. Sana all. Yun, isa sa mga mga pang-cope up ng stress, basketball, no? So nadala ako sa basketball dati nung college din ako nun eh. Nabalian ako ng buto dito sa left wrist ko. So hanggang ngayon hindi pa rin tumaayos actually. Parang meron pa rin siyang kurbo. Kasi sinementohan ako nun. Doon hindi siya binakalan. Ang ginawa lang, since parang dislocated lang siya tapos meron siyang fracture ng konti. Ang ginawa sa akin is pinatulog ako. Habang tulog ako, ang ginawa ng doktor, hinila yung kamay ko hanggang sa mag-align. Yan, so nakailang x-ray ako nun. Kasi yung ginagawa, hila, x-ray hanggang sa mag-align siya.
Tapos ayun, pagkagising ko, nakasimento na yung kamay ko. So hanggang dito pang na yung semento nun eh. Talagang hindi mo siya matutuwid. Hindi mo matutuwid yung kamay mo. Hanggang sa parang napabayaan siya. Kasi yung doktor ko that time, parang ang pagkakaalala ko nun, nagbakasyon yung doktor ko. So, dapat pala, kapag maka-casting ka, kapag nilagyan ka ng semento sa kamay, tapos close reduction yung operation. Close reduction yun yung parang hindi siya binuksan, hindi siya binakalan. Dapat pala every week, pinapalitan siya ng semento para hindi siya lumuwag, para naka-align pa rin yung buto. So since yung doctor ko is not available nung ilang weeks, hindi ko napapalitan yung semento hanggang sa dumating na yung point na yung last na visit ko dun sa hospital, wala pa din yung doktor. Ang ginawa ko, pagka-uwi ko, tinawag ko yung mga kaibigan ko, yung mga friends ko, no? Dun sa amin, sa GMA pa ako nun eh. Sa GMA pa ako nakatira. So, pagkatawag ko sa kanila, kumuha kami ng lagaring bakal. Yung lagari na pambakal. Kasi lagaring bakal nga yung tawag dun eh. Kaya pambakal talaga yun, tama. Ginawa namin, nilagari namin yung semento. Lalakas ng trip po, tikman. So, akala ko okay na. Kasi makakapaglaro na ako ng basketball ulit eh. Di ba? So, parang almost 2 months ata yung casting ko nun. So, pagkabukas namin, larong-laro na ako eh. Talagang ball is life na ako nun eh. Pagkabukas namin ng kamay, pagbukas ng kamay. Pagbukas ng semento, tawag dito? Sobrang payat. As in, parang wala kang muscle sa kamay. Parang wala kang kamay. Ganun kagaan. Kasi sobrang payat. Parang, kasi yung kamay ko, parang putik na yan. Hindi pa pala ako makapaglaro ng basketball. Kasi pumayat yung kamay dahil hindi nagagamit yung ibang gesture yun hindi nagagamit yung muscle. Diba? Hindi nagagamit. Pero ayun, after nun, nagpa-therapy muna ako. Physical therapy dyan sa may UMC, sa may Dasma, sa may Lasal, no? So, ilang sessions din yung therapy ko nun. Talagang pinapa-boom talaga yung muscles ko sa dito sa braso ko. Hindi nila alam, sobrang lakas ko. Nagyabang pa yun, no? Doon naalala ko nun, sinukat yung meron silang pang measure nun eh, na kilograms, kung ilang kilograms yung grip mo. Meron kang pipisilin doon na parang pang measure. So yung kanan ko, pag pisil ko nun, ang taas ng kilograms, taas ng grip ko nun. So, sabihin na natin 50 and above, 50 kilos and above. Tapos nung sinukat itong kaliwa, pagka-grip ko, putik na yan, wala pang 10 kilograms yung grip ko sa kaliwang kamay. So ganun kalala, ganun kapayat yung kamay ko. Yun, nadaan din naman sa therapy. And then after nun, basketball na ulit, di ba? Yun sa pero ngayon may hina pa rin yung kamay ko. Since hindi ko na siya pinaayos, dapat babakalan siya, pero ayoko na. Parang lalagyan mo siya nung mga antena. Para antena, pagka tinaas mo yung kamay mo, yung mga bakal, di ba? Meron kayong live antena sa bahay kapag ganun. Pero hindi na ako pumayag kasi nga babakalan na. So hanggang ngayon, nakaumbok pa rin siya. So thankful pa rin na nakapaglaro pa rin ng basketball. Well, anyway, malapit na ako sa bahay. So thank you so much sa pakikinig nyo. So siguro third vlog ko na to, no? Ang dami ko magiging vlog sa inyo pag ganito. Isa pasok, isa pa uwi. Diba?
Dalawang upload agad yun. Pagod mag-edit. But anyway, thank you so much guys. And then, end ko na tong video. And then, kwentuhan tayo next time ulit. Peace out. Bye!